Isang mapangpalang umaga po sa bawat isa. Isang karangalan po na muling magamit sa ating sa gawain ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. At sa umagang ito, tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Isang napaka-laking pribilehiyo na sa ating pagising po ay makarinig po tayo ng mensahe ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero bago ang lahat, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y binago at Kanyang tinubos. Binigyang kapayapaan ang aking isipan. Kagalakan sa Kanya'y naranasan. Hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y binago at Kanyang tinubos. Binigyang kapayapaan ang aking isipan. Kagalakan sa Kanya'y naranasan. Salamat sa Diyos at ako'y natakbuhan. Minahal sa kabila ng pagkukulang. Katapatan niya'y aking papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y binago at Kanyang tinubos. Binigyang kapayapaan ang aking isipan. Kagalakan sa Kanya naranasan. Salamat sa Diyos at ako'y natakbuhan. Minahal sa kabila ng pagkukulang. Katapatan niya'y aking papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Salamat sa Diyos at ako'y natakbuhan. Minahal sa kabila ng pagkukulang. Katapatan niya'y aking papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Salamat sa Diyos at ako'y natakbuhan. Minahal sa kabila ng pagkukulang. Katapatan niya'y aking papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Katapatan niya'y aking papupurihan.
Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Hallelujah. So Lord, katapatan niyo'y aming papupurihan, Panginoon. Salamat po sa inyo, aming Diyos. Salamat po sa inyo, aming Ama. We glorify your holy name, Lord. Pinupuri namin kayo, aming Diyos. Napasalamatan namin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa pagising niyo po sa amin, sa pagkaloob sa amin ng pinabagong buhay at pag-asa, Panginoon. Lord, tuloy namin ipinababa ang aming mga sarili sa inyong harapan, Panginoon. Apart from you, Lord, we can do nothing. Higit namin kayong kailangan sa upong araw na ito. Higit kayong namin kailangan sa umagang ito. Lord, kayo po ang siyang kumilos at manguna sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa namin ang pinakamabuti at nais niyo po sa amin na magawa sa buong araw na ito, Panginoon. Lord, samahan niyo rin po, Panginoon, itong aming pagbulay-bulay na inyong banal na salita, Panginoon. Tulungan niyo po ako, O Diyos, na maihayagin yung banal na salita, Panginoon. Sangkapan niyo po ang aking mga labi, Panginoon. Samahan po ako ninyong banal na espiritu. Okay, gamitin niyo lamang po akong maging daluyan ng pagpapalang nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, ihanda niyo rin po ang bawat isa sa inyong mensahe na ibibigay, Panginoon, sa amin. Tulungan niyo po kami na maunawaan ito ng lubusan, Panginoon. Kayo po siyang maparuluguran, mapanangalan, maitaas, Panginoon. Sa umagang ito, O Diyos, salamat po, Ama. You deserve all the glory, Lord. You deserve all the praises and honor, O God. Pinupuri namin kayo, O Diyos, nilakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang teksto po na ating babasahin ay matatagpuan po sa aklat po ng Mateo or Matthew chapter 17 verses 14 hanggang 21. Sabi dito, pagbalik ni Jesus sa kinaroonan ng maraming tao, lumapit sa kanya ang isang lalaki at lumuhod sa kanyang harapan. At sinabi, Panginoon, maawa po kayo sa anak kong lalaki. May epilepsy siya at grabe ang paghihirap niya kapag sinusumpong, madalas siyang matumba sa apoy at madalas din siyang mahulog sa tubig. Dinala ko siya sa mga tagasunod niyo pero hindi po nila mapagaling. Sumagot si Jesus, kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin niyo rito ang bata. Sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at lumabas ito sa bata at gumaling ang bata. Noon din, nang sila-sila na lang, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Sumagot si Jesus, dahil mahina ang pananampalataya niyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo na kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat kayo roon at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ngunit ang ganoong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. So, dito sa tagpong ito po ay nagpagaling po ang ating Panginoong Hesus. At kung mapapansin po natin dito, yung tao, yung magulang ng anak, ang iniisip lang niya sa kanyang anak ay meron lang po siyang epileptic, no? Yun lang po, mayroong sakit. Pero sa pananaw ng Panginoong Hesus, nakikita ng Panginoong Hesus na yung bata ay hindi po sakit yung nagpapahirap sa kanya. Merong masamang espiritu na nagpapahirap sa bata. Imagine niyo po yung ginagawa ng masamang espiritu sa bata. Sa tuwing sinusumpong ng epilepsy yung bata, no, dinadala yung bata minsan sa apoy, no? Siguro pinapagulong-gulong sa apoy yung bata. Ano na kayang itsura ng bata? O minsan naman dinadala ng masamang espiritu sa tubig,
no, nilulunod. So yung ginagawa ng masamang espiritu is parang gusto niyang patayin yung bata. So lumapit yung magulang sa Panginoong Hesus. Pero bago lumapit yung magulang sa Panginoong Hesus, dinala muna sa kanyang sa kanyang mga tagasunod. So yun nga po, kung babasahin natin dito, hindi po ito napagaling ng kanyang mga tagasunod. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod, kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo dahil dalhin nyo rito ang bata. Imagine niyo po, tagasunod ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus na po yung wala na pong mas matinding teacher sa Panginoong Hesus. Wala na pong mas titindi pa sa kanya. Pero ano yung sabi ng Panginoong Hesus sa kanila? No? Hindi sila lumago sa pananampalataya. Hindi sila lumago sa kanilang pananampalataya. Imagine niyo po, sa buong ministeryo ng Panginoong Hesus dito sa lupa, kasama na niya yung kanyang mga tagasunod. Nakita nila lahat ng ginawa ng Panginoon. Nakita nila lahat ng pagpapagaling. Nakita nila lahat ng yung pagbuhay ng patay. No? Pero bakit hindi nila nagawa yung ginagawa din ng Panginoon? No, ibig sabihin nung nilapit ng tao sa Panginoong Hesus, nilapit ng tao yung kanyang anak sa tagasunod ng Panginoong Hesus, ibig sabihin tayo din meron din tayong kakayanan. O yung kanyang mga tagasunod ng Panginoong Hesus, no? Kasama nila ang Panginoong Hesus sa panahon nila. Sabi sa Matthew chapter 13 verse 17, magbanggit lang po tayo ng mga ilang talata. Sabi dito, sinasabi ko sa inyo ang totoo, maraming propeta at matutuwid na tao noon ang naghangad na makakita at makarinig ng nakikita at naririnig nyo ngayon, pero hindi ito nangyayari sa kanilang panahon. Imagine niyo, sa panahon ng lumang tipan, hindi nila nakikita ang Panginoong Hesus, pero naniniwala sila, nagtitiwala sila. Nandun po yung nakikita natin niya na may nagagawa yung Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala ng mga propeta. Pero sila, itong henerasyon nila, nakasama nila ang Panginoong Hesus, kitang-kita nila ang Diyos. Kasama nila ang Diyos sa katawan, sa anyo ng Panginoong Hesus. Lahat ng nagagawa ng mga propeta sa pamamagitan ng Diyos, ginawa din ng Panginoong Hesus. At nakikita po ito ng mukhaan ng kanyang mga tagasunod. So, nagalit ang Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod. Kayong mga henerasyon ng walang pananampalataya. Ang pananampalataya po ay may dalawang bagay po na pananampalataya. Una yung believe. Pangalawa yung trust, no? It takes faith, faith takes believe and trust. Yung believe, yung nalalaman ng lahat. Naniniwala ka na may Diyos, naniniwala ka na may Kristo, no? Sabi sa James chapter 2 verse 19. Santiago chapter 2 verse 19. Sabi dito po, naniniwala ka na may isang Diyos, mabuti iyan, pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot, no? Ibig sabihin, yung believe, lahat naniniwala. Lahat naniniwala. Kahit nga ang masasamang espiritu, naniniwala nga sila na may Diyos, na may Kristo, nanginginig pa nga sila sa takot. So kahit yung mga hindi mananampalataya, alam din nila na may Diyos. Alam din nila na may Kristo. Pero hanggang doon lang yung faith nila. Alam lang nila. So yung trust.
Pangalawa, yung trust, no? Trust needs action. Alam natin na may Diyos. Alam natin na may Kristo. So ano yung purpose ng Kristo at Diyos sa buhay natin? Dahil tayo'y makasalanan, alam natin na tayong lahat ay makasalanan at kailangan natin ng Panginoong Hesus. So tayo'y nanampalataya sa Kanya. Ano yung action? Because trust needs action. Ito po yung ginawa natin. Una yung nagsisi tayo sa Panginoon. Tapos tumalikod tayo sa Panginoon. And then yung pagsunod sa Kanyang kalooban. Ganun po yung faith natin. Hindi lang tayo naniniwala, nagtitiwala din po tayo sa Panginoon. Kasi yung kung hanggang paniniwala lang tayo, hanggang believe lang tayo, wala tayong pinagkaiba sa mga hindi mananampalataya. Hanggang kilala lang natin yung Diyos. Pero hindi talaga tayo nananampalataya sa Kanya. Di ba po? So, kumusta naman yung pananampalataya sa henerasyon natin ngayon? Sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 20 verse 29. Si Tomas. Kilala niyo po si Tomas. Sabi ng Panginoong Hesus, sinabi ni Tomas sa Kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Tsaka lang siya naniwala sa Panginoon nung nakita niya yung butas sa kamay ng Panginoon, yung butas sa tagiliran, sa paa. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Sabi ng Panginoon, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ganun yung pananampalataya natin ngayon. Kasi naniniwala tayo na may Diyos, na may Kristo. Pero hindi natin siya nakita. Mga kapatid, yung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod, naway hindi na po ito mangyari sa atin ngayon. Kasi tayo yung henerasyon na hindi nakarinig, hindi rin nakakita sa Panginoon, pero nagtitiwala tayo na may Diyos. Naniniwala tayo at nananampalataya tayo na niligtas tayo ni Kristo. So, sa panahon natin ngayon, maaaring nagpapagamit pa tayo sa Panginoon, no? Sa church, maaaring nagpapagamit tayo sa church. Pero hindi na ito para sa Panginoon kasi yung mga ganitong klaseng mananampalataya yung binanggit ng Panginoong Hesus, maaaring nagpapagamit tayo ngayon sa church natin pero hindi na para sa Panginoon yung ginagawa natin. No? Ano yung motibo ng ganitong klaseng tao? Pansariling hangarin na lang yung ginagawa niya. Maaring ang commitment natin ngayon ay kung ano lang yung inuutos sa atin ng pastor natin or leader natin. Pero wala tayong commitment sa Panginoon. May mga ganun na instances sa panahon natin ngayon ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, nanlalamig. Alam niyo po ba na sa Pahayag chapter 2 verse 4 to 5? Sabi dito ni Apostol John, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, ang pag-ibig niyo sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya, magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. No, sa panahon natin ngayon, yes, meron kang commitment sa church, sumusunod ka sa iyong pastor, pero wala, yung puso natin, malayo na sa Panginoon. Maaring nakakapag-sermon pa tayo, pero wala na rin itong buhay. Para na lang tayong batingaw na umaalingaw-ngaw. Bakit? Dahil wala nang pag-ibig
Wala na yung pag-ibig natin sa Panginoon. Sabi sa unang Korinto chapter 13, verse 2. Unang Korinto chapter 13, verse 2. Sabi dito, kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung malipat ko man ang bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala man naman akong pagmamahal, wala akong kabuluhan. Alam niyo po mga kapatid, no, may mga naglilingkod ngayon sa church, nagpapagamit sa kanyang gawain, pero patay na yung pag-ibig sa Panginoon. Sumasabay sa takbo ng mundo. Alam niyo po, kung hindi tayo magsiseryoso ngayong mga mananampalataya, ano pa kaya ang itsura ng mananampalataya sa susunod pang henerasyon? No, tingnan niyo po mga bata ngayon. Gaano katigas na ang pag-uugali ng mga kabataan ngayon, no? Kahit anak ng pastor, napakatigas. Napakahirap kausapin, pakiusapan, napakahirap turuan. Ano pa kaya yung mga anak ng hindi mananampalataya? So how much more pa pag susunod pang henerasyon? Ano nang mangyayari? Kung sa henerasyon natin ngayon, nagiging malamig na yung pananampalataya natin. No? Nanghihina na tayo. Nandun na nagpapagamit pa rin tayo sa church. Nandun na yung nagpapatuloy pa rin tayo sa gawain. Pero kumusta yung sarili natin sa harapan ng Panginoon? Nung sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga imaginein mo, kasama ng Panginoong Hesus yung mga tagasunod niya. Pero hindi sila naniniwala sa kanya. Imaginein niyo po yun. Kailan lang sila naniwala sa Panginoong Hesus? Yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kasi alam naman natin na nung hinuli na ang Panginoong Hesus, kanya-kanya silang nagkawatak-watak sila, di ba po? Iniwan nila ang Panginoong Hesus. Tayo kaya, iiwan pa ba natin ang Panginoong Hesus? Iiwan pa kaya natin yung pananampalataya natin sa panahon natin ngayon? At mas pipiliin na lang natin na susundin yung paraan ng mundo? Grabe na yung influence ng lalo yung sa mga kabataan ngayon, yung mga secular music. Matapansin natin na hayagan na talaga yung pati yung sa video ng mga artist, lalo sa mga western artist, makikita natin na talagang nagko-costume na sila ng demonyo, pero tinatangkilik pa rin to ng mga kabataan ngayon. No, tayo mga nagtuturo ng salita ng Diyos, it is our responsibility. No? Kailangan natin tayuan ito sa panahon natin ngayon, kasi kung hindi natin tatayuan itong pananampalataya sa panahon natin ngayon, how much more? Ano pa kaya yung mangyayari sa mga susunod pang mananampalataya? Ano pang mangyayari sa mga susunod pa na henerasyon? Pasama na po ng pasama ang mundo. No? Hayagan na yung paggawa ng kasalanan, nagiging accepted na yung kasalanan sa mundong ito. Mas pinapaboran pa ng tao. Kailangan natin yung pananampalataya natin. Maaaring hindi natin naranasan yung naka-encounter na mga pagpapagaling, no? Pero sa tahanan natin, sa sarili nating tahanan, yung mga may anak, no, yung mga may anak na hindi pa mananampalataya ngayon, hindi pa naniniwala sa Diyos.
Tulungan po tayo ng Panginoon na mapapabilang sila sa henerasyon ng mananampalataya, hindi sa henerasyon ng mundong ito. Kasi inaagaw na talaga totally ng kaaway yung atensyon ng mga bagong henerasyon ngayon, no? Finifeed ng mga masasarap na bagay para mabaling yung kanilang atensyon sa Panginoon. So tayo po yung may responsibilidad na ipahayag yung pananampalataya natin sa Panginoon. Sabi sa Revelation chapter 22 verse 11, sabi dito, ang masama ay magpapakasama pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Imagine mo po, yung mga masasama ay lalo pang sasama. Pero kung pipiliin natin magpapakatuwid pa, pipiliin natin maging matuwid, magpapakatuwid pa tayo at magpapakabanal pa sa pamumuhay natin. So Jude po, basa po tayo ulit ng talata. Jude verse 20. Ito yung kailangan po natin gawin sa panahon natin ngayon. Kung dumaranas tayo ng panghihina sa pananampalataya, panlalamig, kung nalilis yung landas natin, ito pong kailangan natin gawin. Ngunit mga minamahal, magpakatatag kayo sa inyong banal na pananampalataya. Lagi kayong manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang inihintay ninyo ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng Panginoong Jesucristo dahil sa awa niya sa atin, no? At nung bagay ang nais ng Panginoon na gawin natin sa panahon natin ngayon, magpakatatag tayo sa pananampalataya. Manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Sabi sa Roma chapter 8:26, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang nagmamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. No. Kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu at manatili sa pag-ibig ng Diyos. Huwag po tayong manlamig sa Panginoon, lalo sa panahon natin ngayon. Dahil kung tayo mismo ay manlamig sa panahon natin ngayon, ano pa ang sasapitin ng mga susunod na henerasyon na mananampalataya? Hindi natin magagampanan yung tungkulin natin. No. Yung usaping na demon possess, yung mga kabataan ngayon, pag hindi natin masolusyonan po, sabi nga ng Panginoong Hesus sa kanila, ngunit ang ganoong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. No, kung dumarating tayo sa sitwasyon sa pamilya natin, lalo na sa mga may anak, no, kung tumitigas yung puso, yung hindi ayaw sumunod sa magulang, no? Kahit anong payo mo, kahit anong gawin mo, kahit anong pakiusap mo sa bata ngayon, talagang hindi sila nakikinig. Talagang lalo pang tumitigas pag lagi mong pagsasabihan ng mga kabataan ngayon, lalo pang tumitigas ang kanilang puso. Pero anong response ng Panginoon sa ganong klaseng sitwasyon sa mga kabataan ngayon pag hindi natin sila mapakiusapan, hindi maidaan sa salita ng Diyos?
Sabi dito ng Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno, kailangan i-win natin sa panalangin yung mga kabataan ngayon, yung mga bagong henerasyon. At sa mga susunod pa, tulungan po tayo ng Panginoon sa paglilingkod natin. No? At tulungan din tayo ng Panginoon yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi lang mang sa ministeryo na ibinibigay sa atin ng Panginoon, hindi lang sa pagme-ministeryo, pati yung sarili natin, tulungan din tayo ng Panginoon na may iayos din ang bawat isa sa atin. No, kasi napakahirap na mag-ministry pero yung sarili natin hindi rin ayos sa harapan ng Panginoon. Pwede kang maging magaling sa harapan ng pulpito, pwede kang mag-preach ng napakagaling. Pero kumusta yung bawat isa sa atin? Pwede kang magaling tumugtog. Pwede mo ipagamit ang sarili mo. Pero kumusta yung sarili natin sa Panginoon? Nagmi-ministeryo tayo sa ibang tao pero pagdating sa family natin, hindi natin maayos-ayos. Check natin din yung sarili natin. No, we need faith. No? Kailangan natin tumatag sa pananampalataya. Kailangan natin na ang tulong ng banal na Espiritu at manatili po tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Mga kapatid, manatili po tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Yun lamang po ang mensahe sa atin sa umagang ito. Panginoon, aming Diyos, kami lubusan nagpapasalamat sa inyo. Sa inyong biyaya at sa inyong habag, sa pag-ibig at sa katapatan niyo po sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, O Diyos, na maunawaan po ang mensahe niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na may isa pamuhay din po ang mga salitang ito, Panginoon. Lord, nasa huling panahon na kami ng paglilingkod, Panginoon. At lalong pasama ang henerasyong ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na makapanatili sa aming pananampalataya, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, sa aming relasyon sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami, Banal na Espiritu. Kayo po ang siyang manguna sa amin. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Maging yung pag-ibig namin sa inyo, O Diyos, kung dumating kami sa puntong ito, Panginoon, sa panahon na ito, Panginoon, na nanlalamig kami, Panginoon, huwag niyo pong hayaan na lubusan itong mawala sa amin, Panginoon. Kung nawala po yung unang pag-ibig namin sa inyo dati, Panginoon, Lord, tulungan niyo po kami na maibalik namin ito sa inyo. Sa panahon namin ngayon, Panginoon, Lord, we need you more, Lord. Sa pamamagitan niyo lamang po, Panginoon, kami magtatagumpay, Panginoon. Hindi sa sarili namin pagsisikap, hindi sa sarili namin pag-uunawa. Kayo ang higit namin kailangan, Panginoon. Kayo ang higit na kailangan ng henerasyong ito, Panginoon. Sa bawat mananampalataya, maging sa hindi mananampalataya, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa aming buhay, Panginoon. Nawa ang liwanag na nagmumula sa inyo ay makita rin po sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Bigyan niyo po ng lakas ang bawat isa sa buong araw na ito, physically, emotionally, at higit sa lahat, Panginoon, sa spiritual, Panginoon, patuloy kaming lumago, Panginoon. Lumago ang bawat isa sa amin sa relasyon sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus, hallelujah. Pinupuri namin kayo, Panginoon, dinadakila, sinasamba namin kayo, O Diyos. Salamat po, Ama, dalangin namin ang buong araw na ito. At ang pabor niyo, Panginoon, ay aming maranasan sa buong araw na ito, Panginoon. Kayo mag-iingat sa bawat isa, kayong magpoprotekta sa bawat isa, maging sa kanilang pamilya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy kayong maghari sa aming buhay, Panginoon. Pinupuri namin kayo, Panginoon, dinadakila, sinasamba at niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Purihin po ang ating Panginoon. Tapos na po ang ating gawain.